para po sa mga may mga nakikilala sa mga dating app. Talagang sa panahon ngayon, marami na kasing mga dating app platforms. Ayan, marami namang iba't ibang mga dating app. In short, 'di ba? Oo, eto pong si May nakilala sa dating app ang foreigner na si Tom noong 2023. Okay? Dahil nga po naging magaan naman yung unang mga araw nila May at Tom sa conversation ay umabot pa nga sa punto na talaga namang nagtuloy-tuloy na nagkaroon sila ng romantic relationship. To the point na ginawa ng araw nitong si Tom na sekretary pa itong si May para mas lalo pa silang mapalapit sa isa't isa. Aba, meron ka ng karomansahan. Ayan. O, meron ka ng karelasyon, meron ka pang trabaho bilang sekretary. Ang kaso nga lang, eto na ang kaso. Eto na ang komplikasyon. 'Di ba parang ang bilis-bilis na kasi kapag sa mga dating app, mga nagkakakilala. Ayan, ang bilis ng mga transaksyon, huwag ka lang mai-scam talaga. Pero eto, hindi ko alam kung na-scam nga rin ba siya. Ang kaso raw po kasi, nadiskubre nitong si May na merong karelasyon na 15 years. 15 years at hindi lang po basta karelasyon, asawa ang relasyon nitong si Tom. O doon sa isang Pinay din. Filipina rin. Pinay ang asawa. Papaano yan? Anong ginawa nitong si May? Eto raw po ang ginawa niya. Nangako daw po kasi sa kanya si Tom, nahihiwalayan niya naman ang asawa nito para kay May. Ba? Grabe. Kaya tumagal pa sila ng 1 taon. Sige meron talaga hong mga tao na umaasa. Hindi ko alam kung bakit pinanghawakan nitong si May yung pangako na yan. Dahil ba na in love siya? O dahil meron ding kasabay na inoffer din naman na trabaho. 'Di ba? Naging sekretary ka. Ito na, kausapin na po natin si May. Magandang tanghali sa iyo, May. Magandang tanghali po. Okay, dito sa ikinuwento mo nang nakilala mo sa isang dating app si Tom nung 2023, Yes. binigyan ka niya rin ng ano yung mas nauna? Yung bang parang anong tawag niyo rito? Parang niligaw-ligawan ka muna niya bago kanya inofera ng trabaho o sabay itong nangyayari? Bale po, ang pinaka nauna po is nagkakilala po muna kami, bale. Parang naglalandian lang po kami, gano'n. Yun. Ayoko kasi sa akin manggaling yung term na yun eh. Pero buti naman, sinabi mo na, May, Tapos tumagal yun ng ilang mga araw lang, ilang linggo. Siguro po, hindi naman po siya, linggo, mga ilang buwan din po na ganun po yung Oo. landian lang po kami. Pa-cute, ganyan. Tapos doon sa Opo. ilang buwan na yun, nasan ba itong si Tom? Nandito lang din ba sa Pilipinas o nasa ibang bansa? Ano po siya, DJ, foreigner po. Oo nga, foreigner siya pero nakabase ba siya sa ibang bansa o nandito siya sa Pilipinas din? Nasa ibang bansa po. Tapos, alam mo yung iba, ikaw ba ay talagang naghahanap ng jowa, naghahanap ng afam? Kasi meron talagang ganon, di ba? Particular sila na naghahanap ng foreigner. Ikaw ba ganun din, May? O hindi naman? Nagkataon lang na talagang maganda yung naging communication ninyo nitong si Tom doon sa dating app kung saan kayo nagkakilala? Ano po, DJ, una po ko talagang hinahanap is mga foreigner po. Sadyang ito pong si Tom is siya po unang nag-reach out sa akin. Bakit Isang, foreigner ang hinahanap mo? Ano po, parang gusto ko lang po kasi na pogi po yung partner ko, gano'n. Bukod sa pogi, makakapunta ka pa sa ibang bansa. Hindi naman po, pero may party po doon. Opo. Opo. Bakit? Wala na bang mga kukonti na lang ba talaga kaming mga pogi dito sa Pilipinas? Ha?
Opo, konti na lang po kayo dito. Okay. Sige, Ilang na lang po. isiniksik ko na naman yung sarili ko eh, no? Ayan, pero hindi. Gusto mo talaga makahanap ng partner na foreigner. Hindi, Opo. well, kasi 'di ba meron yung iba gusto makapunta sa ibang bansa para magkaroon ng mas magandang buhay, 'di ba, yung mga ganyan. So ikaw gusto mo lang pogi. Yun lang yun. Opo, gusto ko po talaga ng foreigner po. Oo, okay. Sige. So tumagal ng ilang buwan ang sabi mo nga ay pagliligawan. Ayan, nililigawan ka basically nitong si Tom. Meron ba siyang pangako na magkita kayo ng personal? Meron naman po, DJ, kaso po hindi po agad-agad. Mm-mm. Kumbaga, ano po, na move po yung mga dates na dapat magkikita po kami, ganon. Na dapat by January po, dapat nagkita na po kami, kaso namumove po siya, ganon. Oo. So, hindi po natutuloy. Oo. Sino raw ang pupunta saan? Ikaw ba ang pupunta doon o siya ang pupunta rito? Mas madali pagka siya ang pupunta rito, eh, no? American-based ba ito? Bale- US-based? Opo, DJ. Bale Mm. po siya po yung magpupunta po dito para po makasama po ako. Okay. Ayan. So, nangako. And then, meron kang binanggit dito na inoferan ka na maging sekretary. So, bukod doon sa sinasabi mo nga, nakipaglandian ka na nga rin, may trabaho pa na inoffer sa'yo? Opo, DJ. Bale po ang una lang po nun is bigla niya po akong inad sa isang group chat na may mga kasama na po kaming mga iba't ibang tao. Tapos bigla niya po akong sinabihan na magbe-build daw po siya ng business. Mm-mm. Tapos gusto niya daw po akong makasama dun sa business. Parang niya po ako, para magiging kanang kamay niya po ako dun. Mm-mm. Na ako po yung tutulong sa kanya para sa mga kailangan niya pong gawin, ganon. Mm-mm. Para po magawan, may progress po yung business po na sisimulan niya po. Oo. Kasi po yung business dito po magsisimula sa Pilipinas, pero ang niya po, yung mismong workforce po sa Pilipinas, pero ang business po is sa Amerika po. Parang ganun po. Okay. Sige. Nag-ano ba ito? Natuloy ba yung business na sinasabi niya? Parang ginagawa kang executive assistant? Ganun? Parang ganun po. Yes po, natuloy po siya. Natuloy. Nag-umpisa ka bang kumita doon sa business na yan? Opo, DJ, binibigyan niya naman po ako ng mga parts ko po na nagagawa ko po dun sa business. Mm-mm. Parang extra allowance po, ganun, para po may panggastos din po ako. Okay. So legit na meron trabaho, merong kita. Pero matanong ko na lang rin ha, ikaw ba hanggang ngayon ay connected pa doon sa business ni Tom? Yes po, DJ. Mm-mm. Pero yan naman ay, sino ba mga empleyado nyo dyan? Mga Pinoy? Well, alam mo naman kasi ngayon, no? Gusto ko lang masigurado. Oo, ano ba ang nature ng business? Ano po, iba't iba pong business pero more on sa logistics po and trucking business po sa Amerika po. No, at nakikita mo naman na lihiti mo, hindi siya scam. Hindi naman po, kasi Oo. kami po yung mismong magsisimula. Oo, kayo yung mismo magsisimula, nakakapag-deliver kayo ng mga produkto? Ha, May? Hindi pa po siya Ng basically po service pala. nag-start, pero Mm. parang pinaplano pa lang po namin po unti-unti from parang may dispatch pa lang po, ganun, to tracking hanggang sa may yung Okay. ganun pong part. O sige, kumikita magpasa hanggang ngayon, ikaw, May. Nga lang, eto na yung komplikadong parte dyan. Nalaman mo nga na meron ng 15 years na asawang Pinay din, Filipina. Itong si Tom, paano mo naman nalaman yon? Bale po, hindi po talaga ako aware na may asawa siya kasi nga po, nagsimula po lahat sa landian, sa dating app, tapos tsaka niya lang po ako pinasok sa business nung medyo matagal na po kami nag-uusap. Tapos po, may isang araw po na nag-chat po siya sa group chat namin na may kumamusta po sa kanya sa group chat namin kasi bumisita po siya dito sa Pilipinas. Oh. Pero hindi po siya nagpakita sa amin. Mhm. So parang bumisita lang po siya dito. Tapos tinanong po siya ng isa naming kasama sa business na Pinoy din po na lalaki. Sabi niya po is,
kamusta naman yung bisita mo dito? Oh. Kamusta yung experience, yung bisita mo dito, Tom? Sabi po ni Tom, in an English way, Oh. is, ayun nga nakakainis nga tong si Blank kasama. Hindi na ako makakilos ng maayos. Mm. So may binanggit po siyang pangalan doon. Pangalan lang po natin sa Marie po. Mhm. So, itong si Marie po, nabanggit po dun sa sinabi ni Tom, sa group chat po namin. So, kinonfirm ko po dun sa isang katrabaho namin. Sino si By chat Marie? din po. Sabi ko, Mm. sino tong si Marie na binabanggit ni Sir Tom? Sabi po ng tinanungan ko, hindi mo alam? Asawa niya yan. Ayun. Yun po. Doon ko po nalaman na may asawa pa po pala siya Mhm. habang naglalandian po kami. Nako. Oh. At ano ang naramdaman mo nung syempre you feel betrayed ano kapag ganyan yung mga eksena, niloloko mo lang pala ako pinasakay-sakay mo ako pero hindi ka ba torn doon well, inoferan ka kasi ng pagmamahal sana. Alam mo na ngayon na hindi naman pala totoo. 'Di ba? Oo nga lang, inoferan ka rin ng trabaho. Sabi mo hanggang ngayon, nandyan ka pa rin sa trabaho na yan. Ano nangyari, May? Kinonfront ko po siya dun sa sitwasyon po na yun. Mm. Tapos, tinanong ko po kung sino tong babaeng to. Hindi ko alam na may asawa pala siya. Inamin niya naman po sa akin na may asawa pa po siya na Pinay din. Mm-mm. Kaso, sabi ko, bakit kinakausap mo ako ngayon? Para saan to? Ba't pa tayo nag-uusap? Ang binanggit niya po sa akin, which is, sinabihan niya po ako, pinanganguan niya po ako na, hindi niya na daw pong gusto yung babae. Kumbaga gusto niya na din pong hiwalayan. Okay. Kasi hindi daw po nabibigay ng babae yung mga gusto niya sa buhay. So, Ano ba mga sabi gusto niya ko, sa buhay? Lalong di mo mabibigay, hindi ka nga niya kasama physically. Mm. yun nga po, DJ, since magkaiwalay nga po kami, mahirap din po yung connection po namin physically, more on sa Yes. online lang po. Oo. O gusto niya online po, girlfriend lang. Ang so nandun kayo sa puntong 'yon. Pero ano nga yung ginawa mo, May? Nalaman mo na, 'di ba? Naku, may asawa pala 'to. Kaso nagtatrabaho rin naman ako sa kanya. Nagtuloy pa ba ang inyong mga messaging na para kayo mag-on? Umabot ba kayo na mag-boyfriend, mag-girlfriend na rin kayo online? Opo. Oh. Anong nangyari? Nakipag-break ka? Hindi pa rin. Natigil naman po siya ng almost a year po. Kasi nga po, nahuli po kami ng asawa niya. Doon talaga papunta yun. Oo, sa hulihan pa rin. Ginulo ka ba nung asawa? Kinausap ka ba? Hindi po. Pero ang nangyayari po kasi is, pag sinusundo niya po yung asawa niya sa work, pagtapos niya po sunduin sa work, tinatawagan niya po ako. So, lagi po ganun yung nangyayari po sa amin. Pag tinatanong ko po saan siya galing, sinasabi niya po sa akin na, hinatid ko tong si Okay. yung asawa niya po. Oo. Which is, Pero, yun po. well, syempre, nangyayari yung lahat ng yan, nandun sila sa ibang bansa. Tama? Opo, magkasama po sila. Oo, tapos ikaw, ayaw mo pa rin umalis. Anong inaasahan mo? Napangakuan ka ng trabaho, okay, totoo. Yung trabaho naman na inoffer sa'yo, kaya nga hanggang ngayon nandyan ka. Nga lang, ito bang pangako niya, nahihiwalayan niya? Kasi binanggit mo, no, nahihiwalayan niya yung asawa niya para sa'yo. Pinaniniwalaan mo rin yun? Pinangahawakan mo pa? Kaya ba ng sikmura mo na merong isang babae na hihiwalayan ng kanyang asawa nang dahil sa'yo? Merong isang masisirang pamilya? Sa totoo lang po, pinangahawakan ko po yung sinasabi niya. Ilalaban mo yan? Siguro po hanggang sumuko na lang din po ako, tsaka po ko. Kailan ka nga Hindi po. susuko?
Ha? Kasal ba sila, May? Kasal po sila dito po sa Pilipinas. O, di lalong delikado ka. 'Di ba? Lalong delikado ka. Hindi ka natatakot sa ginagawa mo? Na Tatakot po. May pinanghahawakan ko lang po talaga yung sinasabi po ni Tom sa akin. Pero hindi Kasi pa kayo nakikita ko naman po yung Mm. progress po ng gusto niya po talagang mangyari. Sige nga, kwentuhan mo kami. Ano na ba yung progreso o yung pag-unlad sa relationship na meron kayo? Maitanong ko lang ulit ha, nagkita na ba kayo ng personal nitong si Tom? Hindi pa po. Hindi pa, di ba? Gaano na kayo katagal na magkakilala? Since 2023, 2026 na ngayon, roughly 3 years na magkakilala, hindi pa siya gumagawa ng effort na makita ka. Nakapunta na rin siya dito sa Pilipinas. Pero walang time, walang panahon para kitain ka man lang kahit sandali. Wala po. Okay lang sa'yo yun? Maniniwala ka sa ganun? At yung pag-uwi niya ba, pinaalam niya sa'yo o hindi? Sinabi niya naman po pero hindi ko po alam na may kasama po pala siya. Asawa niya po. Okay. Talaga bang paninindigan mo, May, yung paniniwala mo dahil kanina, di ba? Dahil sa kagustuhan mo na merong kang makarelasyon na gwapong foreigner. Kasi yun ang target mo, di ba? Gwapong foreigner, yun ang gusto ko. To the point na merong isa pang babae na magsasuffer, masasaktan, iiwanan para sa'yo? Hindi po. Oh. Hindi po. Ano pang ginagawa mo? Ano po, hinihintay ko na lang po talaga na sumuko po ako na sasabihin, hindi na lang po ako magpaparamdam at iiwanan ko na lang po siya bigla kasi hindi ko pa po siya kayang gawin ngayon eh. Hindi ko po siya kayang iwanan. May, Kasi, May, gusto ko maging honest ka sa akin. Maganda ba yung kinikita mo dyan sa in-offer sa yung trabaho ni Tom? ano po siya eh, hindi lang po talaga siya sa pera eh, kundi yung sa binibigay niya po sa akin na pagmamahal, acceptance, lahat po, oras. Na bibigay niya po lahat yun ng hindi Pagmamahal, ko po hiningi acceptance. sa kanya. Tapos, lahat po na nangyayari sa buhay niya, sinasabi niya po sa akin na to the point na naniniwala po talaga ako sa kanya na sa bawat sinasabi niya na gusto niya nang umalis doon. Naniniwala po kasi alam ko namang pag gusto niya po, gagawin niya po talaga eh. So, nandito lang po pa rin ako para supportahan siya sa gusto niya. Ganun po. Susuportahan mo sa gusto niya. So, ikaw umaasa nga na iiwanan niya talaga yung asawa niya para sa'yo. Ano na ba ang sitwasyon nilang dalawa? Sige nga, kung lahat ay binabanggit niya sa'yo. Meron bang pruweba? Meron na tayong ngayon, meron na tayong bukod sa messaging, merong pictures, merong mga videos, di ba? Meron bang pruweba na talagang inaayos niya na natapusin ang relasyon nila? Sige, halimbawa lang, mapag-usapan lang natin. Bale po, tinanong niya po ako isang beses kung may kakilala po ba akong abogado para po mag-asikaso ng annulment papers. Kasi yun nga po, asikasuhin niya na po pagdating niya po dito by next year po. Kasi nakakaranas din po siya ng hindi magandang trato daw po dun sa asawa niya. Which is may physical treatment or may physical din po sa kanya na pang Physical abuse. abuse po. Opo. Naghanap ka So, naman. sabi ko po, opo, tinulungan ko po siya. Nakausap niya na ba? Na on progress na po na marami na po siyang choices po kung pwede po sino po yung final po na makakausap niya kasi kailangan niya po talagang
makapunta muna dito physically bago po niya maasikaso yun. So Natural. once na pumunta po siya dito, kailangan po pumunta siyang mag-isa kasi hindi po talaga pa rin tanggap ng babae na maghiwalay na po sila. Mm. Okay. At hanggang sa puntong to, sabi mo nga nahuli na kayo eh. Hindi ka man lang binibigyan ng communication o hindi ka hinahanap nung babae. Hindi po. Oh. Hindi ko, ano po, ako po yung most likely po na tinitingnan yung, ini-stalk ko po yung babae kung ano na po yung Oh. nangyayari sa kanya. Sa Kasi pang-i-stalk mo, nakikita ano ko nangyayari? Anong nakikita mo? Nakikita ko po na nagpaparinig po siya about sa mga mga kabit, mga home wrecker, ganon. Mm-mm. So, alam ko naman po kung sino yung pina-point out niya po sa ganong post niya. Mhm. Tapos, kinikwento rin po sa akin yan ni Tom kada nag-uusap po kami na ganito po yung bukang bibig nung asawa niya, Oo. na tinatanong niya kung ano ba daw pong na gustuhan ko kay nagustuhan Tom. ko kay Tom, bakit pa pumatol ako sa may asawa. Mm-mm. Ano nga Parang ba? Ano nga ba na talagang parang ipagpapalit mo yung buhay mo, ha? Para makasira ng buhay ng iba. Makuha mo lang si Tom. Na hindi mo pa naman nga personal man lang na nakikilala kahit once. 'Di ba? Ang dami mga pinagagawa sa iyo. Oh, alam mo ito kanina kanina pa ako sumisilip-silip dito sa mga sa comment section natin. Sabi ni Jazz Kids Amaya, ito May, baka makatulong kasi itong mga komento na ito para mas lalo ka makapag-isip-isip sa kung ano nga ba yung sitwasyon na pinili mong pasukin ngayon. Oo, kakayanin mo nga kaya ba yan? Ito, sabi niya Jazz Kids, ginagamit ka lang ate nitong guy. Lalo na may Pinay pala na asawa. Yan. Si May Yu, ang sabi niya, you need to let go ate. Kasal pala sila. Mahirap yung ganyan Hanap ka na lang ng para sa'yo. Mahirap pumasok sa isang sitwasyon na ganyan. Diba? Komplikado eh. Komplikado talaga yan. Ito si Helen Dizon, ang sabi niya, kung ako sa'yo girl, kahit mahal mo siya, bumitaw ka na lang. What if? What if kung ikaw yung nasa sitwasyon ng tunay na asawa, ano nga ba ang mararamdaman mo? Masasagot mo ba yon, May? Yung tanong na yan ni Helen Dizon. Paano kung ikaw yung babae na asawa na pinakasalan? Tapos meron panibago nakilala yung si Tom at iiwan ka na raw. Ano mararamdaman mo nga? Gugustuhin mo ba yon? Tatanggapin mo? Masasaktan din po ako. Ilalaban mo si Tom? May? Kung ngayon po, Ilagay mo yung sarili mo doon sa sitwasyon ni nung asawa, si Marie, yung pinangalanan mong Marie bilang alias. Ilalaban mo? opo, Parang hirap ka nilalaban sumagot. ko po. Meron ba silang Meron ba Mahirap silang po. anak? Wala po. At yun po yung dahilan kung bakit pong gusto na po hiwalayan ni Tom si Marie po. Kasi hindi po sila magkaroon ng anak. Okay. Ano naman yung pakialam ng isang May doon sa problema ng mag-asawa na yun? Ikaw ba, sigurado ka, mabibigyan mong anak itong si Tom? At kapag ka ba nabigyan mo ng anak si Tom, hindi ka niya naiiwan magpakailanman? May? Hindi po ako sigurado po ngayon. Ayun ang sinasabi. Alam mo, meron tayong caller mula sa Antipolo City. Ito si Bea. Medyo magkalapit lang kayo ng edad, 25 years old itong si Bea ng Antipolo. Pakinggan natin ang kanyang reaksyon o opinion din o maipapayo rin sa'yo bilang isang babae. Bea, magandang tanghali sa'yo.
Magandang tanghali po. Ano ba ang nararamdaman mo habang pinakikinggan mo itong si May na para bang nabubulagan at parang wala nang pakialam, makuha niya lang yung lalaki na gusto niya kahit na nga pag-aari na ng iba? Yun May, bilang ate, siguro kailangan mong maging bukas yung isip mo dun sa situation kasi minsan kapag in love tayo, nakakalimutan natin yung rationality ng mga bagay, gano'n. Tapos isipin mo rin na yung binibigay sa'yo nung guy na assurance, gano'n, pwede naman siya makuha sa ibang tao na yun, hindi mo kailangan pumasok sa isang complicated na relationship. Mm. Ayun. Ayan, pwede ka namang, 'di ba? Pwede ganito eh. Ano pangalan to? Si Bea. Okay. Bea, 'di ba? Pwede naman, o sige, kung meron talagang problema, irreconcilable differences yung mag-asawa na si Tom at si Marie, pagka nagkahiwalay sila, sige, tsaka tayo mag-usap. Tsaka ka siguro manligaw. Kapag ka legally ay hiwalay na kayo. 'Di ba? O kinilala na yung annulment ninyo. Hindi ba? O sige, Opo, mag-usap tama tayo. O kasi ngayon parang lumalabas ikaw yung dahilan. O isa ka doon sa mga major na dahilan ng magiging hiwalayan pagkasira ng relasyon nitong dalawang ito. Parang di ka ba nakukonsensya niyan? Hindi ba, Bea? May ganun eh. Yes po. Opo. Ah, Opo. okay. 'Di ba? Yun naman ang sinasabi nitong si Bea. Bea, maraming salamat ha sa opinion mo. Thank you po. Okay. May, Po. narinig mo 'yon? Opo, Diba? naintindihan. Hindi ka ba nakukonsensya sa nangyayari? Na isa ka sa mga dahilan para masira ang isang magkarelasyon? 'Di ba ang sakit nga na ikaw ay mapagbintangan? 'Di ba sa circle of friends? Ito sa circle of friends na pagbintangan ka na nag-chichismis dun sa isa niyong friend halimbawa. 'Di ba itatanggi mo 'yan? Uy, ayoko kasi gusto ko maayos yung relasyon natin, yung friendship natin. Naiinis ako kapag ganyan ang tingin nyo sa akin. Hindi totoo yun, di ba? Ayaw natin na tayo nakasira ng mga relasyon. Sa kaibigan level pa lang yan, ha? Ano pa ito? Mag-asawa na ito. Talagang pinipresenta mo pa yung sarili mo na, sige, isa ako sa mga dahilan nyo para maghiwalay kayo. Actually po, ilang beses ko na po siyang iniwanan at hindi ko na po talaga siya kinakausap. Kaso po, siya po talaga yung pilit na nag-reach out po sa akin na gusto niya daw po ituloy yung relasyon namin. Sana na daw po talaga niyang walayan yung asawa niya po. Matagal ko na rin po yung kinonsider, DJ, na hindi ko po talagang kaya pumasok sa may asawa. Kaso po sa kada alis ko po sa relasyon po namin. Oo. Pilit po siyang gumagawa ng paraan. Bukod sa chismis. Bukod sa chismis, may kulong pa yan. Ha? Alam mo ba yon, May? Pwede kang ikulong. Kasal pala sila dito eh. Nung asawa niya na Filipina. Ha? Alam mo ba yon? Pwede kayong ipakulong. Opo. Alam mo? Totoo? O ngayon lang? Alam mo na. Ngayon. Aware naman po ako. Aware ka naman. Sige. Ito basahin ko pa yung ilan sa mga reaksyon dito sa comment section natin. Sabi ni Remy Ibasco, naku po May, gumising ka na sa pagkakatulog mo. Mahirap yung pinasok mo. Kawawa ka lang. Umaasa ka sa wala. Feel ko, mahal na mahal mo na itong si Tom. Ito naman si Nicole Faith Garlitos. Kuya Poy, ganyan talaga ang mga kabit. Makapanira lang sila ng pamilya para lang sa mga sarili nila. Hindi nila iniisip yung mga pamilya na masisira nila. Karma na lang ang hahatol dyan. Ayan mabigat yung binanggit na yan ni Nicole Faith. Kaya mo bang lunukin na ikaw ay masabihang kabit? Hindi po. Pero ikaw ay kabit. Tama o mali? Hindi ko po
po masabi. May, Pero parang ano? gano'n na nga po. Anong parang ganon? Ikaw na magsabi, ikaw ay Kabit po. kabit. Ang hirap sabihin, ano? Ang hirap kasing tanggapin eh. 'Di ba? Opo. Nararamdaman mo yung kurot sa puso pagka sinasabi mo na kabit ako. Nakaka-proud ba? Hindi po. Sabihin mo nga, try mo nga. May Masakit po siyang tanggapin. masakit. 'Di ba? Ano pa kung marami ng tao ang makakaalam niyan? Ang ikakatwiran mo, syempre, in love ka eh. 'Di ba? Yun eh. Nga lang, mali talaga yung paraan eh. Kahit pa, paikot-ikutin mo. Kahit sabihin mo, Kuya Poy, hindi po sila magkaanak, kaya ayaw na nitong si Tom doon sa asawa niyang si Marie. Kaya willing ako, nandito, pumayag ako na pumasok sa relationship nila. Malay mo ba kung totoo talaga yung dahilan na yun? O kaya ayaw niya na po talaga dun sa asawa niya. Sabihin pa natin ng mga walang kakwenta-kwentang dahilan dahil po mabaho ang hininga, pasintabi po sa mga kumakain. Ayaw niya na. O nandito po ako. Ang problema, asawa. Mag-asawa sila. Nasaan ka pa rin doon? Opo. Ikaw pa rin ay kabit. Mababang uri. Diba? Nakikiimot. Nakikishare. Gusto mo ba nakikishare? Hindi po. Kumakain ka ba ng nagkakamay, May? Opo. Masarap ang kumain na nagkakamay. 'Di ba? Pero kapag ka doon sa kinakain mo, kahit gaano kasarap yung pagkakamay mo, ay merong nakikidot-dot, nakikikuha ng pagkain. Gugustuhan mo pa? Hindi na po. Ew. Kakadiri na, 'di ba? Dirty. Tama? May bukod sa masakit na mapakinggan, masakit na marinig na ikaw ay kabit, sa ngayon, ikaw ay kabit. Hindi ko sinasabi na wala ng pag-asa ang relasyon ninyo ni Tom. Okay? Pero ipaliliwanag ko sa iyo yung posibilidad lamang kung saan ay magiging pwedeng katanggap-tanggap yung relationship na gusto nyong i-push. Nakinig ka na maigi ha, May. Simple lang naman to. Opo. Hindi naman siya komplikado, hindi naman siya technical. Okay? Well, partly technical, pero ganito. Okay, you've done your part. Tinulong-tulungan mo pa itong si Tom na maghanap ng ng attorney. Ayan, para sa gusto niyang annulment nila. Annulment ang meron tayo dito sa Pilipinas. Pero iniisip ko ngayon, anong grounds? Si Tom yung umaayaw dito sa babae. Well then, bahala na sila doon sa technicalities, ano? Ayan, pero siguro hanggang doon ka na lamang. Dapat umalis ka na sa relationship na yan. Bakit? Kapag ka nagkahulihan, damay ka. 'Di ba? Kay Tom, concubinage. Pwedeng ikaso nung asawa niya. Sa'yo naman, adultery. May kulong. Nakulong ka na ba, May? Hindi pa. Ayoko din po. Oh, 'di ba? Ang pangit, may record ka na noon. Papaano ka makapunta sa ibang bansa? Sa record mo, nakulong ka. Dahil sa, 'di ba, may kaso. Anyway, bukod diyan, ganito. Ang sinasabi ko, may pag-asa naman 'yan. Nga lang hayaan mong matapos yung proseso nila. Kung mag-uumpisa man sila ng proseso ng annulment. Ha? Okay. Kapag ka natapos yung proseso, bumalik pa rin si Tom. Nandyan ka pa rin. Ituloy nyo. Annulled na eh. Pwede. Kinikilala na yung kanilang paghihiwalay. Pero, hindi ikaw primarily ang naging dahilan. Hindi ba? May? Opo. Gaano mo katagal kaya maghintay? Mula ngayon? Hanggang kung kailan na po niya magagawa yun. Kaya mo mga 5 years? Kakayanin po.
Kakayanin? Talagang malalim yung pagmamahal mo kay Tom, ha? Kung kakayanin mo man ng 5 years o sabihin pa natin 8 years, 10 years, ang annulment case kasi sa Pilipinas ay mahabang proseso. Alam mo rin ba yon, May? Mahabang proseso yan. Okay? Lalo pa yan nga haba kasi nga sila ay nasa ibang bansa. Amo. 'Di ba? Kung ipupursue nila yan. Pero ang pinakamaayos, pinakatama at may dignidad na gagawin mo ngayon ay makipaghiwalay ka na dito kay Tom. 'Di ba? Ayusin niya yung buhay niya kasi kasal pa siya, may asawa pa siya. Kapag ka single na ulit siya, kapag ka pwedeng-pwede na, wala nang komplikasyon, hindi ka na tatawaging kabit. Doon kayo magbalikan kung gusto ninyo, kung nahintay ninyo yung isa't isa. Ano sa tingin mo, May? Opo, mas maayos po siya na gagawin po. Ganun talaga. Oo. Kasi, 'di ba, banggitin mo lang na kabit ako, hindi nakaka-proud. 'Di ba? Nakikiimot, nakiki-share. 'Di ba? Yun eh. Anong gagawin mo ngayon, May? Tutuloy mo pa ang pakikipagrelasyon? Hindi na po kami mag-get in touch po ni Tom. Yes, please. Do yourself a favor. Respetuhin mo naman yung sarili mo. Respetuhin mo ang nanay mo, ang mga magulang mo na pinalaki ka bilang maayos na tao. Huwag mong sayangin yung mga magagandang asal na itinuro nila. Dahil refleksyon pa rin ng ating pamilya kung ano man ang ating inuugali sa lipunan. Diba? Maayos na mga tao naman siguro ang mga magulang mo, ang pamilya na pinanggalingan mo, May. Tama? Opo. Bigyan mo rin sila ng kahihiyan diyan sa maling ginagawa mo. Kaya putulin mo na ngayon yan hanggang dun sa panahon na pwede na talaga at hindi mo natatawagin ang sarili mo na kabit. Doon ka makipagrelasyon kay Tom kung gusto mo. Pero sa ngayon, tapusin mo na, mahirap maghanap ng kakampi kung alam na mali ang ipinaglalaban mo. May, maraming salamat. Alam ko na hindi magaganda ang mga salita at mga reaksyon na nakuha rin natin sa ating mga listeners, sa ating mga viewers. But then again, kinakailangan na malaman natin ito. 'Di ba? Minsan tayo ay nabubulagan doon sa inaakala nating tamang pag-ibig, pero mali talaga yung ating nagiging direksyon, mali yung ating pamamaraan at pangangatwiran. Hindi ka tanggap-tanggap sa mundo, hindi ka tanggap-tanggap sa batas ng tao, at lalong hindi ka tanggap-tanggap sa batas ng Diyos. Lahat tayo nagkakamali. Totoo yan, May. Pero mahirap na ipagpatuloy ang isang pagkakamali na alam mo nang mali, sige ka pa rin. Hindi ba? May, maraming salamat sa iyo. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.